Kaibigan, ito, pakinggan mo. Alam mo ba na may isang utos ang Panginoong Hesus na napakahirap sundin? Ito ay mababasa sa Matthew chapter 5 verse 44. Ang sabi ay ganito: Datapwat, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Marahil ay napakadaming Kristiyano ang hindi nakakasunod sa utos na ito. O baka naman isa ka, kagaya ko, na talagang hirap na hirap sundin ang utos na ito. Lalo na sa isang tao na may matinding kasalanan. Baka pag nakasalubong mo, itulak mo pa sa bangin kung matinding kasalanan sa iyo, di ba? Mahirap sundin ang utos nito. Pero ang tanong, kaibigan, may mas matindi pa bang kasalanan na kagaya ng nagagawa natin sa Panginoon, na araw-araw tayong nagkakasala sa Kanya, sa isip, sa salita, at sa gawa? Diba? Para tayong, sabi pa nga ng ating mga nanay, para tayong mga sirang plaka na paulit-ulit na lang sinasabihan, hindi nakikinig. Pero alam mo ba, ganun din tayo eh. Kasi marahil sabihin mo, oh, hindi naman ako gumagawa ng kasalanan na. Wala na nga akong ginagawa eh. Nagkakasala pa ba ako? Diyan ka nagkakasala ka, kaibigan. Kasi alam mo kung bakit? Dalawang uri ang kasalanan. Mayroong kasalanan na nagagawa at mayroong kasalanan na hindi nagagawa. May kagaya na lang ng inuutos ng Panginoon. Halimbawa, magbasa ka ng Biblia, magtumulong ka sa mga mahihirap, o kung ano man ang alam mong mabuting gawin, sabi ng Biblia, pero hindi mo ginagawa, kasalanan yan. So marahil sa tingin mo hindi ka gumagawa ng masama, wala kang gumagawa, nakakulong ka na nga lang sa bahay ninyo, doon pa lang sa punto na yon, meron ka ng mga bagay na hindi nagagawa na inuutos ng Panginoon. Di ba? Simple natin ang halimbawa. Halimbawa, nag-utos ang nanay mo na maglinis ka ng bahay, tapos hindi ka naglinis. So nagkasala ka sa nanay mo. Yung kasalanan na yon ay tinatawag na pagkakasala dahil sa hindi mo nagawa. Mayroon din namang kasalanan dahil nagawa mo ang mga bagay na hindi mo dapat ginawa. So araw-araw nagagawa natin yan sa Panginoon. Kaya matindi ang kasalanan natin na kung ikukumpara natin sa mga taong nagkasala sa atin, minsan baka marahil isang bisis lang nagkasala ang tao na yun sa atin, pero galit na tayo. Buong buhay natin parang kinamumuhian na natin sila. Di ba? Parang wala nang puwang ang pagpapatawad sa kanila. Samantalang isang bisis lang sila nagkasala sa atin. Pero alam mo ba tayo, araw-araw tayo nagkakasala sa Panginoon. Pero alam mo anong ginawa niya? Bumaba siya sa langit, nagkatawang tao, nag-anyong alipin, namatay sa cross para sa atin bilang kapahayagan ng kanyang pag-ibig sa atin na mga makasalanan sa kanya. Diba ang sarap pakinggan, kapatid, diba? Ang sarap pakinggan na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pero inalala ka, ikaw at ako, kahit na tayo makasalanan sa Kanya, araw-araw tayo nagkakasala sa Kanya, inibig niya pa rin tayo. Handa siyang mamatay para sa atin. Alam mo ang purpose? Para lang tayo magkaroon ng kaligtasan at mailigtas niya tayo doon sa tiyak na kapahamakan sa impyerno, sa walang hanggang kapahamakan. Walang katapusan yan. Gusto niya tayong iligtas doon. Pero tayo, kung isipin natin, may isang tao nagkasala sa atin, parang gusto nating itapon sa impyerno kagad. Di ba? Pero bilang Kristiyano, kapatid, kaibigan, gusto kong paalalahanan ka na hindi masama ang pagpapatawad, kundi ito ang isa sa ini-expect ng Panginoon sa atin na dapat nating masunod. Bagamat mahirap, pagsikapan natin gawin. Kasi bilang Kristiyano, kinikilala natin siyang Panginoon, ibig sabihin siya ang masusunod sa buhay natin. Ingat!